natin mga kapatid. Leviticus chapter 6 verse 1. Simulan na po natin verse 1 hanggang verse 5. And the Lord spoke to Moses, saying, if a person sins and commits a trespass against the Lord by lying to his neighbor about what was delivered to him, or safekeeping, or about a pledge, or about a robbery, or if he has extorted from his neighbor, or if he has found what was lost and lies concerning it, and swears falsely, in any one of these things that a man may do in which he sins, then it shall be, because he has sinned and is guilty, that he shall restore what he has stolen, or the things which he has extorted, or what was delivered to him, for safekeeping, or the lost thing which he found, or all that about which he has sworn falsely. He shall restore its full value, add 1/5 more to it, and give it to whomever it belongs on the day of his trespass offering. Everybody say, Amen. Tayo po yung manalangin, samahin po ako mga kapatid. Salamat po, Lord, sa umagang ito, sa oras na ito. Salamat po sa banal na Espiritu. Salamat po sa presensya, Panginoon. We acknowledge your presence right now, Lord. At sa oras na ito, Panginoon, ikaw po, Lord, ang magturo sa amin, buksan ito ang aming puso, ang aming isipan, Panginoon. Kausapin mo po, Lord, ang bawat isa. At gamitin mo po ang ilingkod, Panginoon, sa oras nito, ang may pahayag, ang salita. Patuloy mo po, Panginoon, gawain ito. Sa iyo po, Panginoon, ang tagumpay ng gawain ito sa mula umpisas hanggang sa matapos. Sa pangalan ni Jesus, and everybody say, Amen. Praise God. Praise God. The book of Leviticus, mga kapatid, ay bihira po itong mabasa. Maybe yung sa atin first time magbasa ng book of Leviticus. The book of Leviticus ay punong-puno po ng Levitical law. Yung Levites kasi, mga kapatid, yan po yung sila po yung mga priest. So, priest law yan. Yung priest. Sila yung nandiyan po yung mga laws. Kaya tawag is Levitical laws. Tulad po dito sa aklat na pinasa po natin, yung sin offering po ito, or guilt offering, ito po yung binabanggit dito sa gusto kong pansinan natin yung verse 4. Then it shall be because he sinned and is guilty that he shall restore what he has stolen, or the thing which he has extorted, or what was delivered to him for safekeeping, or the lost thing which he found, or all that about which he has sworn falsely. He shall restore its full value, add 1/5 more to it, and give it to whomever it belongs on the day of this fast offering. Sa Tagalog, babasahin ko rin. Babayaran niya ang kanyang ninakaw o anumang napulot o inihabilin na inangkin niya. Ibabalik niya ang 5 sa mga ito at daragdagan pa niya ito ng 1/5 bahagi ng halaga niyon sa araw na maghandog siya para sa kasalanan. Take note, mga kapatid, maghahandog siya para sa kasalanan. Ang ihahali naman niya bilang handog na pambayad sa kasalanan ay isang lalaking tupa na walang pintas. Itatakda mo ang halaga nito ayon sa sukatang itinakda ng santuaryo. So, ang tinutukoy dito, mga kapatid, sa Levitical law po kasi mayroon pong 5 offerings. Yun po yung burnt offerings, meal offerings, peace offering, sin offering, and guilt offering.
Amen? Yung 5 offerings na yun, yun po yung ginagawa ng mga Israelita at ayon sa batas mga kapatid, ito po yung kailangan nilang gawin kapag sila po ay nagkakasala. Sa oras na ito, gusto kong bigyan natin ng pansin yung dalawang offerings, yung sin offering at yung pong guilt offerings. Amen? The sin offering is about kung sino tayo, who we are, and ito ay itong bagay na ito, sa panahon natin ngayon is na-born again na po tayo. Is already dahil dito nabago po tayo, na-born again po tayo. Yung part na yun, mga kapatid, ng sin offering sa atin ay na-born again na. Yung kung ano tayo. Yung lahat ng offering kasi na yun, mga kapatid, yun po ay naglalarawan sa ating Panginoong Jesucristo. Walang ibang tinuturo yun, mga kapatid, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. At the cross, He became sin offering for us. Siya ang naging sin offering po natin. Siya ang naging guilt offerings po natin. Kaya, pinapaunawa dito, mga kapatid, sa panahon natin ngayon, tinuturo sa atin ngayon, mga kapatid, yung sin offering is about who we are, and this part is already born again. Amen? Born again na po yun. And the guilt offering, yung trespass offering, is for what you have done. For the things they have done wrong, o yung ginawa natin, nagagawa natin in action na pagkakasala natin, kailangan gumawa o maghandog ng, ang tawag doon is guilt offering. At mababasa niya dito, mga kapatid, na naghahandog sila ng tupa para sa kasalanan. Ngayon kasi, mga kapatid, hindi na po tayo naghahandog ng tupa pag tayo nagkakasala. Amen? Kasi si Jesus Christ na po ang naghandog para sa kasalanan. Kaya nga tayo ay tinatanggap natin si Kristo bilang siya yung ating guilt offering, siya yung ating sin offering. Pag lumalapit tayo sa Diyos, mga kapatid, laging kasama natin ang ating Panginoong Kristo. Lumalapit tayo sa Diyos, hindi sa atin, hindi dahil sa atin, hindi dahil sa ating Panginoong Kristo. No? Na kaya nga sabi niya, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things pass away, behold, all things become new. Lahat ay nababago na po. Amen po, mga kapatid. Kaya nga ito ay unawain natin, mga kapatid, sapagkat merong gusto sabihin ng Panginoon dito. Kasi itong kung paano itong sin offering na ito ay nangyari po sa buhay ng ating Panginoon Kristo. Sa aklat ng Psalms, mga kapatid, puntahan po natin sa chapter 69. Verse 4. Basahin natin yun. 69 verse 4. Ako na po. Ako na lang muna. Those who hate me without a cause are more than the hairs of my head. They are mighty who would destroy me. Being my enemies wrongfully, though I have stolen nothing, I still must restore it. Yan. Sige, pakibasa ko sa Tagalog. Sila napupot ng walang dahilan, higit na marami sa buong taglay, mga sinungaling na nagpaparatang ang angat sa akin, ako ay mapatay. Ang pag-aari kong hindi naman ninakaw, nais nilang kunin, dapat daw ibigay. Everybody say amen. Amen. Ang tawag po dito, mga kapatid, ay Messianic Psalms. Kaya tinawag siyang Messianic Psalms kasi ang tinutukoy nito ay ang ating Panginoong Jesucristo. Messianic Psalms. Si David, mga kapatid, ay isa pong propeta. Bukod sa hari si David, isa rin po siyang propeta. Kaya bilang propeta si David, yung Messianic Psalms ay nagmumula. Ibig sabihin, sa kanya, nagmumula. Siya yung nagpapahayag nito. Pero, yung Espiritu ng Panginoon, si Jesus Christ, ang nagsasalita sa aklat ng Psalms. Amen?
through the prophet. Sino yung prophet? Si David. Siya po yung sumulat nito. At nakita ni David, mga kapatid, ang sinasabi dito ni David ay walang iba na ang tinutukoy niya ay walang iba ang ating pong Panginoong Jesucristo. Kaya ako binabasa sa atin mga kapatid, kasi yung una nating binasa sa Leviticus na ang sabi doon, ang sino mang nagkakasala sa verse 5. Balikan po natin yung verse 5. Leviticus chapter 6, verse 5. Sabi niya, and all about which he has sworn falsely, he shall restore its full value, add 1/5 more to it, and give it to whomever it belongs on the day of his trespass offering. Alam natin na sa Leviticus mga kapatid, ang sino mang nagkakasala ay kailangang maghandog sa Diyos. At ang handog niya mga kapatid, kung ano yung pinagkasala niya, kung nagnakaw siya, kung nagsinungaling siya, kung ano man yung pinagsinungaling niya, kung ano yung mga damage nun mga kapatid, hindi pwedeng sorry lang. Kailangan kang maghandog ng bayad para sa kasalanan. Hindi pwedeng hindi babayaran ang kasalanan. Yun ang batas ng Levitical law. Magbabayad ka. At ang sabi dito mga kapatid, kaya sa Tagalog, di ba? Ang sabi diyan is babayaran. Babayaran niya ang kanyang ninakaw o anumang napulot o inihabilin na inangkin niya. Ibabalik niya ang aliman sa mga ito at daragdagan pa niya ito ng ikalimang bahagi ng halaga niyon sa araw ng maghahandog siya para sa kasalanan. So, ibig sabihin, pag naghandog ka sa Panginoon para sa kasalanan, hindi pwedeng sorry lang. Hindi pwedeng maghahandog ka at kung ano yung inutang mo, yun yung babayaran mo. Hindi po. Kung ano yung inutang mo, dadagdagan mo pa ng 20%. Yung add 1/5 to it. Kaya sabi dito sa English mga kapatid, ang sabi dito, he shall restore its full value. Kung ang baka ay lalaki, lalaking baka rin ang ibibigay mo. Full value ang ibabalik mo. Kung yung ninakaw mo ay baka, ibabalik mo yung baka, yung halaga mismo ng ninakaw mo. Kung hindi mo yung may balik, hindi ka pa nakakabayad sa kasalanan. Amen? Maliban magbayad ka, yun, doon ka makakabayad ng iyong kasalanan. At hindi lang yun, sabi dito, add 1/5 more. So, tayo kasi pag may ninakaw, may kinuhatay, babalik lang natin kung anong hiniram natin na hindi natin sinuli. Pero doon mga kapatid, pag hindi mo sinuli, at nagkasala ka, inangkin mo na yun, pag magbabayad ka ng kasalanan yun, pag nagbabayad ka ng kasalanan mo, babayaran mo yung kasalanan mo, hindi mo lang ibabalik yung ninakaw mo o inangkin mo, kundi you will add 1/5 more to it. Kaya lalabas mga kapatid, hindi 100% yung bayad. Ang bayad, 120%. Ibig sabihin, yung ninakawan ay nag-gain. Nakuha niyo mga kapatid, yung ninakawan, he become a gainer. Nagiging gainer siya. Hindi siya nalulugi. Kapag ninakawan ka, nag-gain ka. Kasi pag binalik sa'yo yun, 120% ang balik nun. Dahil pa nun mga kapatid, yung tumubo sa yung 5-6. Diba? At yun, 5-7. O, diba? Kasi 20%, 120% ang value. Bakit ganito mga kapatid? Dahil gusto ng Diyos mga kapatid na kung ano man yung sinaktan mo, after ang Panginoon, doon sa nasasaktan, doon sa inaapi, doon sa yung nahihirapan. Amen? Doon nakatingin lagi ang Panginoon. Kaya yung ginawan mo ng masama, mga kapatid, mag-gain yun. You will gain. Amen po mga kapatid. At yun nga, nagiging na-overcompensate. Titingnan ng Diyos, mga kapatid, na yung nagawan ng kasalanan ay talagang mag-compensate yun ng above, over. Sobrang compensation. Sobrang balik.
At yung restoration niya, sabi niya, full value and 120%. Add 120. Full value, add 120%. Amen? Kaya titingnan niyo mga kapatid, kung ikaw yung nagkasala dyan, mga kapatid, ganito ang kasalanan mo, paano mo babayaran yung ganitong kasalanan, pagkakautang? Hindi mo kayang gawin. Pero ginagawa nila yun. Kasi hindi pwedeng hindi. Diba? Kaya kung ganito ang kasalanan, sa tingin nyo, gagawa ka pa ng kasalanan? Kung magnanakaw ka pa kaya? Kaya kita nyo, yung mga magnanakaw, halimbawa, nagnakaw lang mga kapatid, pag mabigay yung nakaw niya, minsan nagiging katumbas na ng buhay niya, kulang pa pambayad. Kaya, di ba, yung mga nagkakasama, ayun, may hahatulan na, wala na, hindi na pwede ito. Hindi na pwedeng pulong-pulong. Dapat dito, buhay na to. Habang buhay o buhay na ang kabayaran dito. Wala. Hindi makakapagbayad. Amen po? Political law. Pero sa panahon nila, may pag-asa ka. Ano yun? Yung maghandog. Kaya kailangan mo maghandog ng hayop na tupa at hindi lang yung mga kapatid, mag-a-add ka pa ng magiging 120% restoration. Yung ibabalik full value at hindi lang full value, kundi add 150. More 150, 120%. Kaya yung nawalan, magpapasalamat talaga sa Panginoon. Magpupuring siya sa Panginoon kasi iningatan siya, binalik kung ano yung nawala sa kanya. Amen. So, anong kinalaman nito mga kapatid dito sa Psalms? Salamat sa Panginoon kasi ito yung pangako ng Panginoon. Nasabi dito sa Psalms, balikan natin, kaya nga messianic ito, kasi lahat ng sin offering, guilt offering, burnt offering, meal offering, peace offering, walang itinuturo yan, kundi po ang ating Panginoong Jesucristo. Ako natin, siya ang tinutukoy, siya ang itinuturo, siya ang sin offering, siya ang guilt offering. Sa Psalms dito, maliliwanagan tayo na, tingnan natin dito, balikan natin yung Psalms chapter 69. Psalms silang napupuot ng walang dahilan, higit na marami ang buhok kong tagla, ang buhok, higit na marami sa buhok kong taglay, mga sinungaling na nagpaparatang ang hangad sa akin, ako ay mapatay. Ang pag-aari kong di naman ninakaw, nais nilang ngunit dapat daw ibigay. O, liwanag po. Amen, mga kapatid. Sa English, maganda kasi sa English yan eh. Those who hate me without a cause are more than the hairs of my head. They are mighty who would destroy me. Yung sinabi dito mga kapatid na those who hate me without a cause, yan ay binanggit ng ating Panginoon sa Kristo. Kinote niya yan sa John chapter 15 verse 25. Siya ang nag-quote po niya. Simulan natin sa John chapter 15 verse 23. Ang nabukod sa akin ay nabukod din sa aking Ama. Kung hindi ko sana ginawa sa kanilang kalagitnaan ang mga gawain hindi pa nagawa ni naman, wala sana silang kasalanan. Ngunit nakita na nila ang aking mga gawa, subalit sa kabila nito ay kinapuputan. Kinapuputan pa rin nila ako at ang aking Ama. 25. Subalit nangyari ito upang matupad ang sinasabi sa kanilang kautusan. Napuot sila sa akin na walang dahilan. Oh, amen. Si Jesus Christ mismo nagsabi niyan sa verse 25.
Subalit nangyari ito upang matupad ang sinasabi sa kanilang kautusan na pupuot sila sa akin ng walang dahilan. Ang napupuot sa Ama ay napupuot din sa akin. Sabi ng Panginoon. Diba sa verse 23? Kung hindi ako naparito at nagsalita sa kanila, hindi sana mapapatunayang nagkasala sila. Ngunit ngayon wala na silang may dadahilan sa kanilang kasalanan. Ang napupuot sa akin ay napupuot din sa aking Ama. Kung hindi ko sana ginawa ang sa kanilang kalagitnaan ng mga gawang hindi pa nagawa ni naman, wala sana silang kasalanan. Ngunit nakita na nila ang aking mga gawa. Subalit sa kabila nito'y kinaputan pa rin nila ako at ang aking Ama. Ngunit, kinaputan pa rin nila ako at ang aking Ama. Ang sabi ng Panginoon, kung hindi ako naparito sa sanlibutan, hindi sana sila nagkasala. Hindi sana napatunayan na sila ay nagkasala. Ngunit ako ay naparito. Kung hindi ko sana ginawa yung ginawa na hindi pa nagagawa ni naman, wala sana silang kasalanan. Pero naparito ako at ginawa ko yung walang nakagagawa ni naman. Ngunit, kinaputan pa rin nila. Kaya makikita natin ang Panginoon, mga kapatid, magtataka tayo, bakit galit na galit sila sa ating Panginoon Kristo? Nangaral, nagpagaling ng mga may sakit, nagpalayas ng mga demonyo, nagmahal sa mga bata, nagbuhay ng mga patay. Pero bakit galit na galit ang mga tao at gusto pa nilang ipapatay ang ating Panginoon? Ang sabi ng Panginoon, nangyari ito dahil doon sa kanilang kasulatan. Napupuot sila sa akin ng walang dahilan. Ito yung tinutukoy dito sa Psalms na Messianic, na siya ang tinutukoy na napupuot sila sa akin ng walang kadahilanan. Natutupad. Amen po? So, ibig sabihin, tuloy pa natin. So, ano yung sumunod doon? Dito sa Psalms 69, yung verse 9, tingnan nyo, the same thing. Ganun din dito. Isang chapter lang, pero ang tinutukoy, lahat messianic tungkol kay Kristo. Verse 9, because sin for your house has eaten me up, and the reproaches of those who reproach you have fallen on me. Oh, ano yung sabihin nito, mga kapatid? Nangyari ito nung itaob ng Panginoon yung lahat ng nagtitinda doon sa harapan ng templo. Itinaob na yun. No? Nagalit siya. Diba? Nakita yun ng mga alagad. At ang sabi doon, mga kapatid, naalala ng mga alagad ang sinabi sa kasulatan. Ano sinabi? Sa chapter ng John, chapter 2, verse 17. Naalala ng alagad. Ito, verse na ito, naalala nila. Because the sin of your house has eaten me up. Chapter 2, verse 17 ng John. Naalala ng kanyang mga alagad ang sinasabi sa kasulatan. Ang malasakit ko sa iyong bahay ay tutupok sa akin. Amen po. Amen. So, the same, so si Kristo tinutukoy, nangyari mismo sa kanya, kung ano yung sinasabi dito. Another, the same verse 21, they also gave me a gift for my food, for my thirst, they gave me vinegar to drink. Maging yung ininom na ibinigay sa kanya, ay nandito sa kasulatan. Kailan nangyari ito? Nung si Jesus Christ ay nasa krus. Sabi niya, I thirst. Ano ginawa ng mga centurion? Yun, kumuha po, mga kapatid, ng vinegar wine. At imbis na tubig, thirst eh. Di ba dapat tubig, pero vinegar wine. Sour wine. At the cross. Amen? Alam niyo po, mga kapatid, nung naparito ang ating Panginoon sa Kristo, yung unang-una na ibinigay ng Panginoon sa tao nung siya ay mag-ministry, the best wine. Pero nung mamatay ang Panginoon, anong binigay ng tao sa kanya? Sour wine. Kaya, gano'n na lang, mga kapatid. Pero, yun ay nasasaad sa kautusan. Siya yung pong Mesias na nakita ni David. Isa prophet na nakita niya, yan ang ating Panginoon, si Kristo.
Pero ang salita ni David, di ba? Ano ba ang salita ni David dito? Those who hate me. Si David yun, sabi niya, those who hate me. Pero ang tinutukoy niya, ang ating Panginoon sa Kristo. Kasi manggagaling sa Kanya ang Mesias. Magmumulo sa Kanya yung Mesias. At ang sinasabi niya, he is yung anak niya. Yung Mesias, si Jesus Christ. Amen. Tuloy natin. Those who hate me without a cause are more than, balikan natin itong verse 4 ha. Those who hate me without a cause are more than the hairs of my head. They are mighty who would destroy me, being my enemies wrongfully. Though I have stolen nothing, I still must restore it. Though I have stolen nothing. Sa Tagalog ano yung last line? Ang pag-aari kong di naman ninakaw, though I have stolen nothing, ang pag-aari kong di naman ninakaw, I still must restore it. Kaya sa Tagalog, sabi niya, nais nilang kunin, dapat ibigay. Bakit sinasabing nais nilang kunin? Pag-aari nito Pero bakit nila nais kunin? Akin to Diba? Kasi, ang sinasabi dito, though I have not stolen, I still must restore it. Amen. Kailan po nangyari yun? At the cross. The reason Jesus Christ died at the cross was because though I have not stolen, I still must restore it. Kailangan pong bayaran. Kaya nga at the cross, mga kapatid, yung mga magnanakaw, yung mga pumatay, di ba? Tama ba? Amen? Yung mga nagnakaw, pumatay, lahat ng mga kapatid, at tapos, hindi na sila magbabayad. Sino magbabayad? Ang ating Panginoon. Though I have not stolen, I still must restore it. Dahil ang Panginoon ang magbabayad. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kahit na ikaw yung gumawa ng masama, pero hindi na ikaw magbabayad. Si Kristo. Yun ang ginawa ng Panginoon. Because at the cross, Jesus Christ took the place of a criminal. He took the place of a robber. He took the place of a sinner. Amen? Lahat ibinalik na ng Panginoon. Siya ang magbabayad. Kaya ngayon, mga kapatid, yung mga pinagkasalaan naman, kunyari, ako yung nagkasala, ako yung pumatay, ako yung nagnakaw, mga kapatid, sa krus, hindi na ako magbabayad. Si Jesus Christ na magbabayad. Tama mo ba? So, ibig sabihin, wala na akong babayaran. Wala na akong utang. Dahil si Jesus Christ ang magbabayad. Amen. Ngayon, paano naman yung mga pinagkasalaan? Sa cross, mga kapatid, yung mga pinagkasalaan, hindi na ikaw hihingi ng bayad doon sa nagnakaw sa'yo. Hindi ka nanghihingi ng kabayaran doon sa gumawa sa'yo ng masama. Nandiyan ko mga kapatid, bakit? Jesus Christ paid it. Yung bayad, hindi mo na sa kanya kukunin. Kukunin mo na doon sa ating Panginoon Jesus. Ang gagawin mo doon sa nagkasala sa'yo, patatawarin mo. Amen. Patatawarin mo na sila. Panghayaan mo na yon sapagkat ikaw ay tatanggap ng 120%. Hindi doon sa gumawa sa'yo ng masama, kundi sa ating Panginoon Jesus Cristo. Sa kanya ka tatanggap. Hindi yung pinagkasalanan, susundan mo yung may kasalanan sa'yo at Kaliwanag po ba? Amen. Ikaw, tingnan nyo ha, pag ikaw umasa dun sa pinagkasalaan mo, nagkasala sa'yo, na magbabayad sa'yo,
Sigurado ko, pahirapan ka yan. Nandiyan po ba tayo, kapatid? Tama? Kasi, magsusorry man yan, plastic. Di ba? Yung gano'n, unlike, patawarin mo, Lord, sabi mo, ikaw ang magbabayad. Di ba? Though I have not stolen, I still must restore you. Kanina niya i-restore? Tungkol sa pinagkasalaan. Amen. Tayo, mga tao, kanino tayo nagkasala talaga? Sa Diyos. Nagnakaw tayo. Ano nanakaw natin sa Panginoon? Ninakaw natin yung pagsunod. Tama mo ba? Na dapat na yung pagsunod natin, ibibigay natin sa Diyos, pero hindi sa Diyos tayo sumusunod. Ang sinusunod natin yung ating sarili. Ninakaw natin sa Diyos yun. Yung pagpupuri natin, yung pagsamba natin sa Panginoon, ninakaw natin sa Panginoon yun. Hindi natin binibigay sa Panginoon. Tama po ba? Lahat ng yun, ninakaw natin. Jesus Christ, sabi niya, though I have not stolen, I will restore it. I still must restore it. Saan niya ni-restore yun? Sa Ama, sa Diyos. Kaya ang Panginoon nagbayad sa Diyos para sa atin ng 120%. Na para ba, tayo ang nagbayad, pero ang Panginoon sa Kristo ang nagbayad para sa iyo, at sa atin. Kaya pag tinanggap mo ang ating Panginoon sa Kristo, tinanggap mo na, mga kapatid, yung 120% na utang na ibinigay. Para ikaw na rin ang nagbayad. Hindi po ba tayo mga kapatid? Na para bang isang, may utang pa ako. Wala ka ng utang. Si Jesus Christ, ang nagbayad sa'yo, 120% na nagbayad ka. Alam natin ang Panginoon. Naintindihan po ba natin ito mga kapatid? Na siya na yung nagbabayad. Kaya itong mechanic na to, mga kapatid, dito magpapasalamat tayo sa Panginoon. Makikita mo yung pagmamahal ng Diyos, yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi lang yung nagkasala sa iyo, pati ikaw na pinagkasalaan ay natutubos ng ating Panginoon. Akala ko noon, mga kapatid, nung namatay si Kristo sa krus, nagbayad siya sa masama kay Satan. Kasi alam natin, mga kapatid, na sa buhay natin sa spiritual, meron talagang warfare. Si Satanas ay laging umaatake sa mga anak ng Diyos. Ang sabi nga, di ba, the thief cometh to steal. So, steal. So, magnanakaw siya eh. So, lagi tayo ninanakawan niya. Tama po ba, mga kapatid? So, kahit na ganun pa man, mga kapatid, siya ang gumagawa ng mga ganyang pagnanakaw na yan, mga kapatid, o kung anong ginagawa niya, yung warfare, mga kapatid, still, hindi sa demonyo nagbayad ang Panginoon para sa ating sila. Nandiyan po ba tayo, mga kapatid? Ang akala natin, ninakaw natin yung tapos ibabalik yung si Satanas na magbabalik na sa atin. Kailangan bayaran ngayon, bayaran natin kay Satanas kasi ninakawan tayo. Siya magbabayad sa atin. Hindi siya magbabayad. At ang Panginoon, hindi sa kanya nagbayad, kundi sa Diyos. Kaya unawain yung mga kapatid, yung kamatayan ng Panginoon sa krus, mga kapatid, yun yung pag-ibig ng Diyos. Na nagbabayad siya, hindi kay Satanas, kundi sa justice ng ating Panginoon, the Father. Doon sa justice ng ating Panginoon. Maliwanag po? Hindi kay Satanas, kundi sa Panginoon. Walang binabayaran, walang utang ang Panginoong Kristo kay Satanas. Ang problema dito, mga kapatid, yung kasalanan. Kaya yung payment, no, yung kabayaran sa kasalanan, yung kamatayan ni Kristo. Tama mo ba? Kaya nga ang bayad sa kasalanan natin, higit pa, sobra pa, ang binayad sa mga kasalanan natin kasi buhay ng ating Panginoon si Kristo ang ibinigay niya sa krus. Inialay niya. Sobra. Yung buhay natin, tayo nagkasala ngayon, ibigay natin sa Panginoon, ialay natin sa Panginoon. Hindi sapat yan, mga kapatid. Kasi ang buhay natin ay may bahid ng kasalanan. Nandiyan ba tayo?
Kahit sabihin mo, Lord, ibigay ko buhay ko na ito sa'yo. Patawarin mo ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Itong buhay ko, kunin mo, Panginoon. Hindi sapat na kabayaran yan, mga kapatid. Kasi unang-una, ang buhay natin, bigay din ng Diyos yan eh. Paano ka makakabayad yan? Bigay nga lang ng Diyos sa'yo yung buhay na yan. Tapos sinira mo. O, pinunsumo mo, inubos mo, binugbog mo, pinahirapan mo, ginakawan mo. Amen. Tapos sasabihin mo, ibibigay mo ang buhay mo, hindi sapat. Kaya nga naparito ang Panginoon sa Kristo. Sabi niya, though I have not stolen, I still must restore it. Kahit hindi ko ninakaw yan, kailangan kong ibalik. Wala akong ninakaw, pero ako ang magbabalik. Kaya lahat ng ninakawan, you are candidate for this. Amen. Kaya sabi ng Panginoon, my grace is sufficient for you. For in your strength, sabi niya, in your weakness, my strength is made perfect in weakness. Alam niyo po? Palapakan po natin ating Panginoon. Praise God. So, nawawakan natin yan, mga kapatid, na siya na nagbayad ng lahat ng pagkakautang natin sa Panginoon. Dahil doon sa krus, mga kapatid, yung kahit na yung kasala, yung mangutang o yung gumawa ng masama, ay hindi na kailangang magbayad. Kung ikaw yung nagkasala, kailangan mong magbayad, hindi na ikaw magbabayad. Instead, ang kabayaran niyan ay ang ginawa na ng ating Panginoon Jesus. Kaya lahat ng ginawa natin, ina-highlight mga kapatid na nagawa natin sa Panginoon, na pagkukulang natin sa Panginoon, ninakaw natin sa Panginoon mga kapatid, binayaran na ng Panginoon yan. Hindi tayo kung paano binayaran ng Panginoon yan, 120%. Alam niyo noon ang creation ng Panginoon mga kapatid, na yung God, when God created man, ang tao hindi pa anak ng Diyos. Ang tao hindi pa new creation. Ang tao ay wala pang Espiritu Santo. Tama po? Ang tao wala pa sa kanan ng Diyos. Wala pa. Pero nung namatay ang ating Panginoon sa Kristo at the cross, binayaran ng Panginoon ang tao. Binayaran ng Panginoon, naging 120%. Ibinalik ng Panginoon. Ano yun? Ang dating wala. Ang tao ngayon, nasa kanan ng Diyos. Ang tao ngayon, pinuspos na ng Espiritu Santo. Ang tao ngayon is not a new creation. Ang tao ngayon is not the Son of God because of what Jesus has done at the cross. Hallelujah. Hallelujah. Yan ang pag-ibig ng Diyos. Ang akala nila ay yung pamatayan ng Diyos, gano'n lang. Hindi. Yung pamatayan ng Diyos ay yung pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig niya sa atin na nagbayad doon sa justice ng ating Panginoon. Ano ba yung justice na yun, mga kapatid? Dahil doon sa binayaran ng Panginoon sa Kristo, yung redemption price, yung katubusan, yung presyo ng katubusan, binayaran na niya yung justice ng Panginoon. Now, the holy justice of God cannot judge you, cannot punish you, cannot condemn you anymore. Kaya wala nang hatol, wala nang judgment na dadating sa buhay natin. Why? Because of the redemption price na binayaran ng Panginoon sa Cruz. The justice of God can no longer punish you, can no longer judge you. Kasi kung gagawin niya uli yung mga kapatid, winawalang kabuluhan niya yung ginawa ng Panginoon. But He will not do it. Kaya nga sa akin, God is now justified in making us is now righteous in making us righteous. Dati, hindi siya righteous in making you righteous. Why? Walang nagbayad. Nung wala pa ang Panginoon Kristo. He cannot be righteous in making you righteous. Nandiyan ba tayo mga kapatid? Hindi tayo pinatawad ng Panginoon na, okay, palimutan ko na yung kasalanan mo, alisin natin yan, wala na yan. Hindi ginawa ng Panginoon yun. Sin must not go unpunished. Binayaran ang kasalanan, mga kapatid, sa krus ni Kristo.
Kaya bayad lahat ng kasalanan natin. Yung justice ng Panginoon, binayaran. Kaya isipin niyo yung mga kapatid, yung opposite nito, na kung hindi mo tinanggap ang ating Panginoon sa Kristo, hindi bayad yung justice ng Panginoon. Ano ang gagawin ng justice ng Panginoon sa iyo? Ang justice ng Panginoon, ang sino man nagkasala, kailangan mamatay. Hindi po ba tayo mamatay? Because sin is like a cancer in your body. Di ba yung cancer? Pag may sakit kang cancer, di mo naman alam eh. Lakas-lakas mo, lusog-lusog mo, magugulat ka na lang, may cancer ka pala, pag tanda mo. Nandiyan po ba tayo eh, bata. At yung cancer, mga kapatid, anong ginagawa niya sa katawan ng tao? Hindi mo namamalayan, sinisira, pero ang lakas mo pa rin, nakangiti ka pa rin eh. So tingin mo, pag may cancer ka, hindi ka nakangiti ka pa rin, pero hindi mo alam, hindi kang pinapatay ng cancer. Ganyan po ang kasalanan. That's why God hates sin. Because He loves the person. And God hates sin as much as He loves the person. The same degree He hates sin, the same degree how much He loves the person. Kung gaano mo kamahal yung relatives mo, yung kapamilya mo, ganon din ang bigat ng galit mo kapag may cancer ang isang miyembro ng pamilya mo. Na ayaw mo itong dumako sa kanyang katawan. Amen. He hates sin, but He loves the person. The problem is, yung kasalanan nandun sa minamahal mo. Ganyan po yung tao. The problem, kumbaga sabihin natin ang Diyos, ang problema ng Diyos mga kapatid, yung kasalanan na cancer, sin cancer, nandun sa mahal niya. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Kaya maalam niyo mga kapatid in the Old Testament, tayo, nung ibigay ang kautusan nung panahon ni Moses, yung first law na was given in Mount Sinai, tama ba? Pagbaba ni Moses, nakita niya yung mga tao, sabi niya, akala ko susunod kayo sa Panginoon, wala kayo pang susundin kundi ang Diyos. Bakit pagbaba ni Moses, nakita niya yung mga tao, hindi na sa Diyos sumasamba sa mga Diyos-Diyosan? At anong ginawa ni Moses? Lahat ng sumamba sa buyang ito, pinatay ni Moses. Walang iniligtas. Sa panahon na yun, mga kapatid, hindi pwedeng hindi patayin. Kaya in that dispensation, mga kapatid, mahirap na iligtas mo yung tao. Dahil, why? Isang tao nasa laman. Natural at material. Makalaman. Ganyan po ba tayo? Yung panahon ni Moses. Ganyan po tayo? Now, dumating si Jesus Christ. Makinig tayo. Nung dumating si Jesus Christ, galing siya sa bundok, bumaba rin siya. Pagbaba niya mga kapatid, may sumalubong sa kanya. Sabi niya, Panginoon, iligtas mo po ito anak ko, may sakit ng demonyo. Possessed with the evil spirit. Yung demon possessed. At yung ginagawa ng demonyo na yun, doon sa katawan ng anak niya mga kapatid, nihahagis doon sa apoy, hinihahagis sa tubig, ihahagis pa doon sa apoy. Kung ano-anong pahirap ang ginagawa ng demonyo. Ang sabi ng magulang mga kapatid, sabi niya, nilapit lang ito sa inyong mga alagad, pero hindi na kayang pagalingin. Amen? Ngayon, ano sabi ng Panginoon sa kanya? Sinaway niya, yung may sakit. Yung demonyo, pinalayas niya, mga kapatid. Sinaway niya yung, sa isang salita, sinaway niya, pinalayas niya yung demonyo. Tama? Doon sa katawan ng bata, yung bata kanya, bumalik. Nahiwalay yung demonyo doon sa katawan ng tao. Pero nung panahon ni Moses, yung kasalanan at yung tao, patay lahat. Hindi kaya paghiwalayin. Ang cancer, nasa katawan. Tama? Kaya kung sino man may cancer, patay na pag wala ang Panginoon. Pero pag may Panginoon, nandyan ang Panginoon, dumating ang Panginoon sa Kristo mga kapatid, pinalayas yung cancer, naligtas yung katawan. Nabuhay, gumaling yung cancer, lumayas. Amen. That's grace. Yan ang biyaya. Bakit? Binayaran eh. Palakpakan natin ang Panginoon. Sa panahon ng Lot, 3,000 souls died.
in Mount Sinai, nagbigay ang kautusan. Sa panahon ni Jesus Christ, 3,000 souls received. Pero hindi sa Mount Sinai, Mount Zion. Na kung saan, alam niyo po ba yung Mount Zion, mga kapatid? Parang bundok yan, na mayroon pang isang, parang may bali parang maliit, na makikita mo sa bundok Zion, yung Mount Calvary. Nandun din po yung Mount Calvary. Banda-banda lang na para bulubundukin, makikita mo yung Mount Calvary. Doon napako ang ating Panginoon Kristo. Mount Zion. Kaya ang Mount Zion ay mahal ng Diyos. Ano mo na yun? Alam mo ba kung saan tayo lumapit? Hindi sa Mount Sinai. Na kung saan binigay ang kautusan. At 3,000 souls died. Lumapit mo tayo sa bundok ng Sion. Sa syudad ng Diyos. Yun mo sa inyo. Tayo pakan natin ang basahin niyo po yung Hebreo, chapter 12. Hebreo, chapter 12, verse 22. Sa halip, ang hinapitan ninyo ay ang bundok ng Sion at ang lungsod ng Diyos na buhay. Ang Jerusalem sa langit na kinaroroonan ng di mabilang na anghel. Amen? Ay, nakita niyo po mga kapatid? Sahin ko sa English. But you have come to Mount Zion and to the city of the living God, the heavenly Jerusalem, to an innumerable company of angels, to the general assembly and church of the firstborn, who are registered in heaven, to God the judge of all, to the spirits of just men made perfect, to Jesus, the mediator of the new covenant, to the blood of the sprinkling that speaks better things than that of Abel. O, sa Tagalog, bumasahin ko rin mga kapatid para nasa yan, verse 22. Sa halip ang nilapitan ninyo ay ang bundok ng Sion at ang lungsod ng Diyos na buhay, ang Jerusalem sa langit na kinaroroonan ng di mabilang na anghel. Dito tayo mga kapatid. Kaya alam niyo po ba mga kapatid, pag nagpupuri tayo sa Panginoon, nakalaban natin tayo kaya lang nagpupuri. We are in the heavenly places. It's spiritually. Kaya akala tayo lang maawitan din, may kasama tayong anghel na nag-aawitan ngayon. Alam natin tayo maawit, hindi. Ang nagpapaganda ng awit natin ay mga anghel. Sila yung nagbibigay sa atin ng mas magagandang tono, mas magagandang papuri para sa Panginoon. Kaya nabibigas po tayo, nakaramdaman natin yung anointing. Because we are company of angels. We are in the heavenly places. Even what we have come is the Mount Zion, not Mount Sinai. Nandun pa mga kapatid, puro takot, puro pangamba, puro dilig. Sa Mount Zion, liwanag, kagalakan, kasiyahan, sapagkat kasama natin yung innumerable, hindi mabilang ng company of angels. Sa verse 23, ang sabi dito, ang dinaluhan ninyo ay masayang pagtitipon. O, pag kayo dumalo mga kapatid na nalulungkot, hindi yun masayang pagtitipon. Yun ay malungkot na pagtitipon. Eh po mga kapatid, kaya napakaganda na ating linggo, laging masaya tayo. Amen. Pag tayo mo pala dito, masaya ka na. Amen. Masaya po ba tayo? Ganyan ang kapatid yung, masaya po ba tayo? Amen. Galak na po yan sa atin. Yung mga ganyan, galak na yan. Kasi pag gumakot, sobra na, hindi lang eh. May igagalak ko yan. Amen! Sabi, ang dinaluhan natin ay masaya pagtitipon ng mga panganay na anak na ang mga pangalan ay nakatala sa langit. Masaya po ba tayo na ang pangalan natin ay mga nakatala daw sa langit? Amen! Amen! Masaya na yun. Masaya ka na? Amen. O, iba-isa natin talaga.
binabayaran yan, mamahalin yan. Tayo magsabi ng amen? Amen! Tayong matakot mga kapatid. Tayong umiyak. Hindi bawal ang maging masaya. Ano din sabi ng Panginoon? A merry heart, that's good. Like a medicine. A merry heart. Ano yung merry heart? Yung puso. Nagagalang ang puso mo. That's good. Gumagawa ng mabuti. Like a medicine. Hallelujah. Kaya nga si Saul mga kapatid, kapag sinusumpong siya ano ba yung sakit sa ulo? Yung migraine niya mga kapatid. Ginawa ng sakit si Saul. Yung migraine niya mga kapatid. Sabi niya, tawagin mo nga si David. Tawagin si David. Nagwawala yun mga kapatid. Tawagin! Nasaan yan? Patutugin dito! Kasi pag umaawit si David sa Panginoon mga kapatid, yung lahat ng mga masamang espiritu lumalayas. Every time we come to God, every time we worship the Lord, we are in the company of angels. With the angels. Kaya layas ang masamang espiritu sa katawan ni Saul. Kaya kahit anong problema natin mga kapatid, sometimes akala natin na ang laki ng problema natin, hindi nyo alam na i-spiritualize na natin yung problema natin, nadadamay natin pati yung buhay natin sa spiritual, which is not good. Amen? Parang isinisisi natin sa Panginoon, Lord, ano ba yung problema ko na ito? Parang isinisisi natin sa Panginoon, samantalang isang tawag mo lang sa Panginoon, sabi, tumawag ka lang sa akin. Isang tawag lang. Whoever calls on my name, he shall not be put to shame. Tumawag ka lang. Kaya itong pagtitipon natin, mga kapatid, nangyayari sa panahon natin ito, kung may problema kayo, pag umaawit tayo sa Panginoon, wala lahat ng mga kabiganan, kaya naman nakaganyan sa'yo, yung laki ng problema, bigat ng problema mo, ano ka na, pag-ukawit ka, ang dami mo naalala ngayon, ang dami kong bayaran ngayon, utang ka na. Amen? Dahil ng problema, yan, sige pa. Pero pag umawit ka sa Panginoon, mga kapatid, sabi nga sa Psalms, mga kapatid, in the presence of the Lord, in the mountains melt. Pati bundok natutunaw. Ano ba naman? Kaya yung bundok, problema yun eh. Kaya sabi niya, you can speak to this mountain. Hindi yung mountain na parang yung bundok na yan. Can speak to this mountain. If you have faith that's like a mustard seed, you can say, speak to this mountain. Be plucked out by roots and be cast into the sea, and it will obey you. Ano mountain na yun? Hindi yung bundok na, bakit hindi ko maalas yung bundok na doon? Hindi, ang bundok doon, yung problema, yung kinakaharap po natin. You can speak to that mountain if you have faith as a mustard seed. May pananampalataya ng maliit na pananampalataya. Hindi kailangan pala ng pananampalataya. Maliit lang muna pananampalataya. And speak to this mountain. Nakinig tayo mga kapatid, pag may problema tayo, hindi tayo speak to God, sabi ng Panginoon. Hindi sinabi ng Panginoon, speak to God, sabi ng Panginoon, speak to the mountain. Ano yun? Speak to the problem. Ano laki ng problema mo? Ano laki ng problema mo? Grabe po! Sobra! Hindi ko na kaya ang problema ko. Hindi, ang sabi ng Panginoon, don't speak to me, speak to the mountain. Walang problema sa Diyos. Sabihin mo lang doon sa problema mo, lumayas ka ngayon din, lalayas. Ano pa ka naman ng Panginoon? Speak to the mountain. Speak to God. Mag-given the authority. Amen? You are sons and daughters of God. Kaya sabi na, bigyan mo po kami, dagdagan mo po ang aming pananampalataya. Ang sabi mo, ilang sagot ng Panginoon eh. Dagdagan ang pananampalataya, sagot ng Panginoon. Kung mayroon kang maliit na pananampalataya nito, ang sabi niya, pwede mong sabihin sa mundo. Say to the mountain, speak to the mountain and say, be plucked out by your roots and be cast into the sea and it shall obey you. Bakit? Bakit utusan mo yun? Kasi nandun na ang Panginoon eh. Hindi ka na magsasalita sa Panginoon. Pero binigyan na kita ng authority. Speak to the mountain at sabihan mo ang problema mo. Ayun nga naman kapatid ang problema sa atin. Hindi natin alam. Pastor, sinabi ko na yun eh. Sinabi ko na yung problema ko eh. Kaya, kahapon, ngayon, sinabi ba, hindi na. Sinabi ko na kahapon eh. Ano pa rin umalis hanggang ngayon?
Ano sabi doon yung Savior, mga kapatid, is imperfect tense. Pag sinabi imperfect tense, and active and imperfect tense, paulit-ulit, ulit-ulit. Hanggat nandyan, speak to the mountain. Hanggang hindi maalis siya, speak to the mountain. Yung tuloy-tuloy. Sa tingin mo, yung mga squatter, mga kapatid, na tumagal ng 10 years, 20 years dyan, squatter, hindi ka ng lupa. Pag ikaw may amin ng lupa, pupunta ka sa kanila. Lumayas na ka dito, ha? Pinakita ko ito. Amin to. Lupa na. Lumayas ka rito, ha? Bukas na bukas. Alis kayo dyan, ha? Natin nyo alis na gano'n? Hindi alis yung mga kapatid. Ano yun? Gano'n? Balik ka ulit doon. Oh, alis kayo. Alis. Ayaw talaga umalis, ha? Diba? Balik ka ulit. Talagang ayaw nito umalis. Balik-balik, eh. Ang tagal. Ang daming proseso. Amen. Kailangan mo ng backup. Ha? Oh, demolition team. Kaya nga, kung ikaw may maliit na pananampalataya, katulad ng mustasa, you can speak. Ang importante doon, nasasabi mo na. Kasi isang salita mo ng gano'n, kumbaga sa puno na yan, mga kapatid, yung ginamit pa nga ng Panginoon doon, yung mulberry tree. Di ba? Black out there. Sasabihin mo sa mulberry tree na to, mulberry tree, kung kumapit sa lupain, talagang kapit na kapit. At tumatagal ng mahabang panahon ng tagal ng mulberry tree. Sabi, speak to this mulberry tree. Mulberry tree pa, ha? So, hindi once lang. Sa Panginoon, once, kasi nagtuturo ang Panginoon. Tama po ba? Pero sa atin, nananampalataya sa Panginoon, may pananampalataya. Hindi ibig sabihin ng paulit-ulit na pala. Hindi mo lang yung isang salita, isang taga. Nakuha po. Isang kiramot, taga. Nandiyan po ba tayo, mga kapatid? Ibig sabihin, umiiral na yun. Kung baga sa isang party ng ubat nun, yun, nabubulog na. Be cast out by root in the name of Jesus. Be plucked out by roots in Jesus' name. Nabulog naman yung isang braso. Okay, yung braso pala yun. Ano? Amen. Kaya nga doon, active, imperfect tense. Tuloy-tuloy. Kung may sakit tayo, may nararamdaman tayo, mga kapatid. Hindi, ay, pinapray na ako ni Pastor. Gagaling na ako bukas. Eh, tapos minenyan ka pa. Eh, doon na lang sa reason mo na. Pinagaling na, pag-galing na. Tama naman, di ba? Tama ko. Kaso, umatake uli eh. Oh, wala na. Hindi ko na nire-review. Pag naramdaman balik mo, kinakatake ka lang. I-review ulit. Review ulit. Every time na na-encounter mo siya, review. Until it's gone. Amen! Alam pa ka natin natin, Panginoon. Hallelujah. Praise God. Kaya nga, sabi ko, a merry heart does good like a medicine. Kahit anong hirap, sabihin mong wala. Hindi. Yung pagpupuri lang natin sa Panginoon dito, mga kapatid, may kagalingan na dumaan. Yung mga tayo sa Panginoon, na nalilinis na tayo nun. With a wash. Nalilinis na tayo ng Panginoon. Kung ano mga mabibigat dyan, mga problema natin dyan, yung mga doubts natin dyan, inaayos ng Panginoon. And we give praise to God. Ano po? Oh, isa pang malakas na palakpak pa sa Panginoon. Ngayon, before we share sa atin, let's move further. Yung Matthew chapter 29, chapter 19, basahin natin. Verse 29. And everyone who has left houses or brothers or sisters or father or mother or wife or children or lands for my name's sake shall receive 100-fold and inherit eternal life. Everybody say amen. Yeah. So ito, ririningan natin ito ng mga kapatid. Yung nagbigay ng houses, brothers, sisters, father, mother, diba, children, lands, for my name's sake.
Sabi niya, you shall receive 100-fold. Diba? Pag nagbibigay tayo sa Panginoon, for my name's sake. Anong dahilan mga kapatid? For my name's sake. Hindi kung sa ginagawa mo yan para i-please mo lang yung tao. Ginagawa mo yan para ipakita mo sa tao na makajus ka. Hindi. O ginagawa mo yan para i-please mo yung sarili mo na gusto mong sabihin na maging maayos ka. Hindi. For my name's sake. Ang sabi ng Panginoon, for my name's sake. And you shall receive 100-fold. Sandani bayo. Ano yung 100-fold na yun? That is 100-fold of grace, 100-fold of peace, 100, kung kailangan mo ng peace. Yung salitang peace, mga kapatid, may kagalingan po yun. Amen? Kasama na healing, kasama na yung ilayo ka sa masasama, yung protection, 100-fold of protection, 100-fold of provision ng Panginoon, you will receive. Pero tanong nga, bakit hindi pa rin nangyayari? Yan ang problema. Sabi, Lord, binigay ko na ang buhay ko sa'yo, binigay ko na yung ganito, bakit wala pa rin ito? Unawain natin yan, mga kapatid. Ang sabi dito, for my name's sake, you will receive 100-fold and eternal life. Inherit eternal life. Amen? Sa Mark, tingnan natin, mga kapatid, kasi meron po itong mas pinalawak na sinabi sa aklat po ng Mark, chapter 10, verse 29. Tingnan din natin. Sumagot si Jesus, tandaan ninyo, ang sinumang mag-iwan ng kanyang tahanan, o mga kapatid, mga magulang, mga anak, mga lupain dahil sa akin, at sa magandang balita, ay 30. Ay, doon. Sa verse 29. Ha? Alin yun? Sige, ano po ba yan? Magkano to? Sige, tuloy. Dahil sa akin at sa magandang balita, ay tatanggap sa buhay nito ng isang ulit pa ng mga iyon, mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak at mga lupain. Ngunit may kalakip na pag-uusig. Yan na yan? At sa panahong darating... Hindi, yung... Ano pa? Anong verse yan? 30 pa rin. 30 pa rin? Sige. At sa panahong darating, magtatapos yan ng buhay na walang hanggan. Amen. Amen? So, paano natin natatanggap to, mga kapatid? Bakit hindi pa rin natatanggap to ng iba? No? Sabi ng Panginoon, so Jesus answered and said, surely I say to you, there is no one, mga kapatid, wala sino man who has left, nag-iwan ng bahay, brother, sister, father, mother, or wife, or children, or lands, for my sake. For my sake. Ibig sabihin, sino sasalita? Ang ating Panginoon sa Kristo. For Christ's sake. And the gospel, yun. And the gospel. So, sa Ebanghelyo. Para sa Ebanghelyo. Ano ba yung Ebanghelyo? Yung tinuturo, di ba? Amen? Ano ba ang gospel? Yung the gospel of the... Isa lang po ang gospel para sa Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. The gospel of our Lord Jesus Christ. Ito yung dahilan. The gospel of grace. Yung maintindihan mo, yung gospel, yung biyaya ng Diyos na binibigay sa atin. Ito yung ginawa ng Panginoon na binayaran niya sa krus na para ibigay niya sa atin. Yung ginagawa natin ito para doon. Tama po ba? Na hindi natin ginagawa ito na para bang sabihin na nabibuhay mga Diyos tayo. Hindi. Ginagawa natin ito for Christ's sake and for the gospel. Itong gospel nito sa 20 ng Acts, tingnan muna natin ito. Isa lang ang Ebanghelyo, mga kapatid, ha? Alam nyo, nung isang araw, nung makaraan, di ba, tinuturo sa atin ng Panginoon about the rapture. Yung rapture pala, mga kapatid, ang daming hindi naniniwala dyan. At ang akala nyo lang, mga kapatid, yung 1,000 million yung pala, tapos na. Pati yung tribulation, tapos na rin. Naku po, ang hirap. At hindi sila naniniwala, mga kapatid, na itong mundo na to ay
mawawala o hindi sila naniwala na papasama ang mundo ngayon. Isipin mo yung ganyang sitwasyon natin na, ang tawag dito, pag-usapan natin literal, di ba? Konting bagyo, baha, di ba? Baha na kasi ano nangyayari sa kabundukan natin na gawa ng ano yan eh, ng advanced technology ng tao, na ginagawa ng tao. Kung bumabaha tayo, hindi yan sasabihin natin word of yung act of God, hindi na act of God yan. Kasi na tao yan, pinabayaan nila yung ano eh. Kaya bumabaha dahil yan sa technology, advancement ng tao na naghahanap ng para malampasan ang mga problema dito sa ibabaw ng lupa. Hindi na, kasi ito, asahan mo mundo na to. Paano mo asahan mo mundo na to? So sa kanila mga kapatid, hindi ganun. Naniniwala sila mga kapatid na papabuti itong mundo na to. Why? Because of the gospel. Gospel! Ang gospel, hindi ka pinakikinggan ng tao ang gospel sa ngayon. Bihira ang nakikinig. Bihira na ako na ang sabi nga ng Panginoon, walang makalalapit sa akin, kundi maliban na ilapit siya ng Ama sa akin. Kahit gustuhin mo, kung talagang hindi naman Ama ang naglapit sa iyo, hindi ka makakalapit. Unless you humble down yourself to God. Kaya nga dahil doon sa sinabi ng Panginoon, sabi niya, sige, kayo, sabi niya, hindi niyo ba alam, ako yung tinapay, kung sino mang aking grabe salita nito. Pwede ba natin sundan to? Kaya sabi niya, tayo, ganun ang aral mo. Kaya sabi ko, hirap pala. Kaya pala ganun. Pero tayo po rin ang Panginoon kapatid. Inihayag sa atin ang buong katotohanan. Kaya kahit masakit ang ulo ko mga kapatid, sabi ko, ganito ba ito? Sinundan ko mga kapatid, ganito pala, masakit sa ulo. Sipin mo, yung millennium mga kapatid, ito na, simula nung nabuhay si Kristo hanggang sa white throne judgment, yun na daw yung millennium. Tapos yung rapture, hindi totoo. Bakit? Kasi yung rapture, hindi naman sinabi kung saan dadalhin. Kasi sinabi lang, kimas sa langit, saan dadalhin? Wala kasi revelation eh. It takes revelation for you to understand yung pahayag ng Panginoon. Hindi. Kahit ang pananampalataya, mga kapatid, it takes revelation para matanggap mo na mahalaga ang pananampalataya sa buhay ng tao. It is not about Bible knowledge. It is about heart transformation. Filled with compassion. Yung pag-ibig mo sa Diyos, na natututo kang magmahal sa Diyos. Nararanasan mo yung pagmamahal ng Diyos. Sabi ng Panginoon, love your neighbor as not love yourself. As I, Jesus Christ, love you. So understand, know, be conscious of Christ, how much He loves you. Then you can share that love to others. That is loving your neighbor as I have loved you. It's the love of God that we share, not our love for ourselves. Brad, mahal kita. Ganito kung mahalin yung sarili ko. Hindi. Love, mahal kita. Ganito ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Ganyan din ang pagmamahal sa iyo. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. So there's only one gospel. Acts chapter 20 verse 24. Kaya sabi ni Paul, mga kapatid, there is only one gospel, the gospel of grace. 20:24. So, 24, sige, Acts. Subalit ko lang ang halaga sa akin ang aking buhay. Magawa ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawain tinanggap ko mula sa Panginoong Jesus. Ang pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos para sa tao. Ano yung kagandahang loob ng Diyos para sa tao? Yan yung gospel. The gospel is the good news. Tama, kagandahang loob ng Diyos para sa tao. The grace, sabi niyo sa English, but none of these things move me, nor do I count my life dear to myself. Mas mahalaga pa to sa buhay ko eh. Sabi ng kaya iaalay mo talaga ang buhay mo para sa Ebanghelyo, tama? Para sa ating for Christ's sake.
Kasi sino man mag-iwan ng bahay, lupa, anak o asawa, sabi niya, tatanggap ng makasandaang ibahin. For my sake and the gospel. Kaya yung pagsuporta, yung ng advancement ng Ebanghelyo na ito, mga kapatid, yung pagsuporta natin sa gawain, mahalaga po yun. Kasi yun yung ano natin, for the gospel. You are doing it for the sake, for the Christ's sake, for the gospel. Iniiwan natin yun. Yung para sa atin, iniiwan natin. Binibigay natin sa Panginoon. Amen? At ang sabi dito kaya sabi ni so that I may finish my race with joy and the ministry which I received from the Lord Jesus to testify to the gospel of the grace of God. The grace of God. Yan, the gospel of Jesus Christ. Amen? Balik po tayo dun sa Mark chapter 10 verse 29. Sabi dito, for my sake and the gospel, who shall not receive 100-fold now in this time. Sabi niya, sa panahon ngayon, ang pinag-usapan dito mga kapatid, yung akala nila, naglilingkod sila sa Panginoon at yung 100-fold na matatanggap mo pag sa kabilang buhay, hindi, now in this time. You will receive 100-fold. Amen? Kaya hindi ka maghihirap. Kung maghihirap ka mga kapatid, sabi ng Panginoon, my grace is sufficient for you. Tama? For my strength is made perfect in weakness. Kaya kung sabi niya, infirmities, in reproach, in need, diba? Sabi niya, I therefore take pleasure in reproach, in persecution, in need, in distress, for my name's sake. For when I am weak, then I am strong. Doon tayo lumalakas. Sapagkat ang Panginoon ang nagbibigay kalakasan sa atin. Kaya sabi ng Panginoon, the Lord is my strength. The Lord is my strength. Lumalapit tayo sa Panginoon because the Lord is our strength. Amen. Nagpupuli tayo sa Panginoon because the Lord is my strength. Lumakas tayo, lalong pinalalaki natin ang Panginoon sa buhay natin, pinalalamok natin ang Panginoon sa buhay natin, He is. Lalo tayong lumakas. Everybody say Amen. Patuloy na po natin mga kapatid. Everybody say Amen. Palakpakan po muna natin ang Panginoon. So, who shall not receive 100-fold now in this time? Houses, brothers, sisters, mothers, children, and lands, with persecution. With persecution. May persecution na mga kapatid. May persecution. Pero doon sa time ng persecution, mga kapatid, sabi ng Panginoon, I take pleasure in persecution. Diba? In reproach, in needs, in distress. For my sake, that when I am weak, then I am strong. So, kaya dito sabi niya, last with persecution, and in the age to come, eternal life. Sa panahon dito, yung 100-fold. Naku, tayo din ako lang mga kapatid. Sa panahon niya, 100-fold. And in the age to come, eternal life. Actually, yung eternal life, tinanggap na natin dahil kay Kristo. Now, tuloy natin yung basa. But, yan, sa 31, but many who are first will be last, and the last first. Everyone say amen? Amen. Narinig nyo na po ba ito mga kapatid? Maybe, ang sabi dyan, many will be, who are first will be last, and the last first. Balikan natin sa 19 ng Matthew. Binanggit din po yan. Sa verse 30, di ba? But many who are first will be last, and the last first. Everybody say amen. Amen. Sabi, ano bang sinasabi natin dito? Maraming una na mahuli at yung huli na mauna. Ano ba yung ibig sabihin ng Panginoon doon? Tingnan natin. Huwag na natin bigyan ng interpretation. Basahin na natin yung context. Okay? Tuloy natin. Anong sumunod na verse? 20. Chapter 20. Ha? Verse 21.
For the kingdom of heaven is like landowner who went out early in the morning to hire laborers for his vineyard. Now, when he had agreed with the laborers for a denarius a day, he sent them into his vineyard, and he went out about third hour and saw the others standing idle in the marketplace, and said to them, "You also go into the vineyard, and whatever is right I will give you." So they went. Again, he went out about 6 and the 9th hour and did likewise. And about the 11th hour, he went out and found others standing idle, and said to them, "Why have you been standing here idle all day?" 7. They said to him, "Because no one hired us." He said to them, "You also go into the vineyard, and whatever is right, you will receive." 8. So when evening had come, the owner of the vineyard said to his steward, "Call the laborers and give them their wages, beginning with the last to the first." Everybody say amen. Dito sa last verse nitong parable na to, tingnan nyo sa verse 16. So the last will be first, and the first last, for many are called, but few chosen. Ito, matagal na ito nating nababasa dito mga kapatid, pero maraming interpretation ng tao. Pero dito, mababasa natin dito kung ano talaga interpretation. Tama? Ito sa parable. Ano daw yung nangyari? Sabi ng Panginoon, lumabas yung may-ari ng lupa. Ng vineyard, yung taniman. Maaga pa daw, 6 o'clock. Kasi sa Hudyo, mga kapatid, 6 to 6 ang trabaho, di ba? 6 to 6. So, yung sabi dito, maaga pa, lumabas na siya when he had agreed with laborers. Anong kasunduan? 1 denario a day. So, pumayag. May nakita siya doon, nag-hire siya. Pumayag sila at ang sahod, ang ibibigay sa kanilang bayad ay 1 denario a day. 1 denarius. Yung 1 denario is equivalent to 1 day wage. Yung per day natin. No, sorry. I think this is 1 month. Yung buong malaking bayad ko, malaki ko. Denario. Sorry. 1 day wage pala. 1 day wage. Kung magkano tayo isang araw. So, sabi dyan sa verse 3, yung first day yon, first hour pala yon, so the third hour, he saw other, nakita niya ulit, may nakatambay ulit doon, tinawag niya, at pinagtrabaho niya. Yun po yung third hour. And then, sa 4, mga kapatid, lumabas uli siya on the, again, sabi doon, on the 6th night. Alam niyo dito yung mga, sabi ng 3rd hour, 6th hour, 9th hour. Sa Hudyo kasi dito, meron silang tinatawag na evening hour, evening prayer. So, sa 6 to 6 kasi, kung 6 to 6 yan, ibig sabihin, yung sinabing 3rd hour, that is 9 o'clock. Yung sinabing 6 hour, that is 12 o'clock. Okay? Kaya ang Panginoon, anong oras siya namatay? On the 9 hours siya namatay. Yun po yung 3 o'clock. Yung 6 o'clock ay 6 hour, yun yung noon, tanghali. Yun, noon yun. Ano? So, noon, and then 3 hour, yung alas 3, 9 hour yun. Lumabas pa rin. Then yung huling labas niya, ano na? 11 hour, di ba? That's verse 6. And about the 11th hour, he went out and found others standing idle and said to them, "Why have you been standing there idle all day?" Oh, tama. So, ibig sabihin, 11. Ano yung 11? Alas 5. Isang oras na lang, mag-ano na. Isang oras na lang hintayin mo, uwi na. Tapos na isang, di ba? Oh, okay, so, alam niyo yung 3rd, 6, 9, and then 11. Sa atin, sa panahon natin yan, spiritually, yung 11th generation. Tayo po yung tinutukoy na 11th generation. Yung panahon natin yan. Itong last day na to, last hour na to, ang tawag dito, last hour. Kasi isang oras na lang, uwi ka na. Nyo? Kaya may kinalaman to sa last day. Oh, nagtawag ang Panginoon last days. May mga lumalapit na Panginoon sa last day. Po, sino ba ang tinawag sa first day? Oh, yun yung mga nasa kautusan.
Di ba? Yung mga luma natin, mga luma pa, di ba? Tama po? O may tinawag na tanghali, may tinawag na hapon. Tayo hindi lang tayo hapon, kundi isang oras na lang. Kaya nga 11-hour generation. Natitingnan natin yung mga kapatid. Sa araw, ituturo sa atin ng Panginoon niya. Kaya 11-hour generation. And we are the 11-hour generation because we are the last day generation. Tayo yung kukunin ng ating Panginoon. So, tingnan natin dito. Basahin natin. Sundan na natin. Alam mo ba? Amen? So, anong huling nasa natin? Verse 8. So, when evening had come, ano ibig sabihin itong evening had come? Dumating na yung alas 6. Uwian na mga kapatid. When evening had come, the owner of the vineyard said to his steward, call the laborers and give them their wages, beginning with the last to the first. O, dito tayo tumingin. Sino nyo, iba yung may-ari? No? Yung may-ari dito, nagpipicture sa ating Panginoon sa Kristo. Yun siya yung larawan ng Panginoon sa Kristo. Diba? Ano sabi doon ng Panginoon? Okay, tawagin na lahat na nagtrabaho. Beginning magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho. Dito tayo tumingin, mga kapatid. Inuna niya yung huli. Di ba? Inuna niya, unahin niyo yung huli. Yan ang huling incident tinawag. First mention, yung huli. O punta sa una. At siyempre, sino may huli tinawag? Yung 5th hour. Yung 11th hour. So, tingnan natin kung ano nangyari mga kapatid. And sabi niya, and when those came, with the last and the first, 9, and when those came who were heard about the 11th hour, they each received a denarius. O, dito tayo tumingin mga kapatid. Magkano pinanggap nila? Isang denaryo. Katulad nung ipinangako niya doon sa unang hinayal niya na 1 day wage. 1 denaryo. 1 day wage. Pero ito, isang oras lang yung trabaho. Laman niyo po? Isang oras lang. So yung una, ilang oras magtatrabaho? 8 hours. Yun. Ano? Tama, sorry. 8 hours kasi ako sa trabaho. Wala akong OT. Wala OT. O, 12 hours, di ba? So, 12 hours magtatrabaho, sabi niya mga kapatid, 12 hours. Sabi niya, yung 12 hours magtatrabaho, sabi niya, I will give you 1 denaryo a day. Okay, 1 a day. O, 1 denaryo. Pero yung mga sumunod, ano sabi niya doon? I will give you the right. Whatever is right, I will give you. Tama ba? Ano man ang tamang dapat ibigay sa'yo, ibibigay ko. Pero dun sa isa, 1 denaryo, may talagang, may halaga. Ibibigay ko sa'yo yan, ha? Okay. Andiyan po ba tayo mga kapatid? O, pwede ba sa linggo na natin ito dito? Okay, man. So, sino kaya yung huli dito? And when those came who were hired about 11th hour, they each received a denarius. 10. But when the first came, they supposed that they would receive more, and they likewise received each denarius. Kung may expect yung huli, ay ang unang tinawag na wow! Sa oras lang, isang denaryo! 12 hours times 12. Lapit siya, mga kapatid. Nagbigay sa kanya. 1 denaryo rin. Ano nangyari? Yung nagreklamo. Yun ang mahirap, mga kapatid. Ano? Pila natin. Ano sinabi ni Lord? And when they had received it, they complained. Against the landowners. Oh, nagbalit na sila doon sa nag-hire sa kanila. Sabi na, ano ba naman yan? Tama ba yung ginawa mo? Bakit mo binigyan ng 1 denaryo? Yung isang oras na nagtrabaho. Kompleto kami. Perfect! Pareho pa yan. Diba? Perfect yung oras namin eh. Simula umpisa, nandyan kami. Yan, huli na yan eh. Late pa nga yan eh. O, diba? Ganon. Amen? Nasabi pa sa Ray? Bakit pareho ng bakit? Tapos pareho kami ng bakit? Bakit ganon? Ka na to ha? O, yan. Sabi niya, saying this last man have worked only 1 hour. O, yun yung tama.
You made them equal to us who have borne the burden and the heat of the day. Tingnan, binanggit pa yung kapatid. Sumakap na lahat ng init, ng bigat, ng trabaho, hirap na hirap kami. Samantalang yan, siguro, 26 patches talaga. Ito, lagay mo na lang doon. Sige, tabi mo na yun dyan. Uwian na tayo. Ganun na lang, kapatid. Pero binigyan na isang dinaryo. Hindi ka mahigit doon. Okay, tuloy na. But he answered one of them and said, Friend, I am doing you no wrong. Walang ginagawa masama sa'yo. Did you not agree with me for denarius? Di ba, nagkasundo naman tayo, isang denaryo ibigay ko sa'yo? Take what's yours and go your way. I wish to give to this last man the same as to you. Ang gusto kasi ng landowner ng kapatid, isang bayan, kung anong gusto niyang ibigay sa'yo, ibibigay niya. Ito gusto ko bigay dito ano pakialam mo. Basta, wala akong problema sa'yo kasi yun ang kasunduan natin, di ba? Isang dinaryo, bigay ko sa'yo yan. Pero ito, akin to. Ako ang mag-give ng English. Hallelujah. That's grace. Walang walang batas-batas na ibig sabihin, batas ng tao, kung anong batas. Yun yung nasa puso ng Panginoon. Kaya tayo magpasabi, paano tayo pinatawad ng Panginoon? Yun ang nasa puso ng Panginoon, manampalataya ka lang kay Kristo. Manampalataya mga kapatid, hindi lang basta mo naman na. Manampalataya, tanggapin mo si Kristo, bilang Panginoon mo, tagapagligtas. And you shall be saved. Amen. Hindi lang yung alam mo si Kristo ang tagapagligtas. Hindi lang alam mo si Kristo na matay sa krus, hindi lang yung manampalataya. Maniwala ka. Tanggapin mo siya sa puso mo, Amen. Oh. I wish with my own, sabi niya, is it not lawful for me to do what I wish with my own thing? Or is your eye evil because I am good? Oh. So the last will be first and the first last, for many called but few chosen. Dito tayo tumingin. Isipin yung mga kapatid. Chapter 19, yung last chapter ng 19, sabi niya, many first will be last and last verse ng chapter 19. Pagpasok ng chapter 20, ano kinalaman nun? Yung parable niya, pinaliwanag doon. At doon sa dulo ng parable, sabi niya, so many will be first and last. Will be first, last, so maybe, so the last will be first and the first last. Diba? Tama? So, ibig sabihin, sinandwich. Tama niyo ba? Sabi niya dito, ang mag-alay ng kanyang sarili, buhay, yung kanyang sarili, pamilya, anak, magulang, lupa. Para sa akin, tatanggap kayo ng sandang ibaya. Pero, may nauna at may nahuli. Ha? Marami mauna, pero mahuli. Tapos tinuloy niya ulit, sabi niya, meron nagbigay. Meron lumabas ng kanyang vineyard, kumuha ng mga manggagawa, nakipag-usap, nagpayad. Tapos, yan, naglabas siya ng yung 3rd hour, 9th hour, 6th hour, 9th hour, 11th hour, lumabas siya. Hindi, binayaran lahat yun. Ako yun po. Tapos pagdating ng oras, sabi niya, unahin mo yung mga nahuli tinawag, bayaran mo sila. So, yung binayaran mga kapatid, nakita ng mga naunang tinawag, sabi niya, bakit ganun sila? Nakuha natin mga kapatid. Everybody say amen. So, ang gusto sabihin dito mga kapatid, itong Matthew chapter 20, verse 1 to 6 is about the grace of God. Kung paano ang Diyos, yung pag-ibig ng Diyos, o mahal ng Diyos, yung grace kaysa sa law. Ano yung grace law? Ano ba yung grace? Bakit mahal ng Diyos yung grace kaysa sa law? Bakit mahal ng Diyos yung grace kaysa sa law? Because, ang law, ganito. Ito ang law, mga kapatid. Kung gagawin ko ito, ano ang ibibigay mo sa akin? If I will obey your commandment, if I follow your commandment, what will you give me? Yeah? That's the law. If I obey this, anong ibibigay mo sa akin? Diba, tama?
ba gano'n? Di ba sabi ng Panginoon, obey my commandment and I will bless you. That is the law. So, ibig sabihin, kung hindi mo susundin ito, hindi kita pagpapalain. Pero kung susundin mo ito, pagpapalain kita. So, kung ikaw ay susunod sa Panginoon, sabi niyo, Lord, kung gagawin ko ito, obligado ka. Bayaran ako. Sinunod ko yung pautusan, Lord. So, obligado ka ngayon pagpalain ako. Nakakali mo ba? That is the law. Hindi ganyan ang grace. Nandiyan pa rin naman eh. Hindi ganyan ang grace. Katulad na ginawa ng Panginoon dito. Yung ilo doon, yung nandun sa unang tawag, sabi niya, magtrabaho ka sa akin. Sige, bibigyan kita ng dinaryo. Yun na nga eh. Sige, nagtatrabaho ako sa'yo. Ano bibigyan mo sa akin? 1 dinaryo. Pero dito sa sumunod, yung alas 3, ay third hour, ano sabi ng Panginoon? Whatever is right, I will give you. Ano kasunduan? Whatever is right. Oh, may halaga? Wala halaga. Whatever is right, I will give you. Or, what dinaryo? Nakulit po ba mga kapatid? Saan kayo? Whatever is right, nahirapan kayo mga kapatid eh. I will give you. Walang presyo. Walang presyo. Whatever is right, I will give you. Go to the vineyard. Lumabas ulit ng alas 12. O, ano tatapos ka? Okay na, sige, trabaho yan. Whatever is right, I will give you. Takbo sila, trabaho sila. Alas 3, labas. Nung huling oras na, nandito ba kayo? Ano ginagawa nito? Eh, wala kasi nagtatakot sa amin magtrabaho eh. Wala pala. Sige, sabihin niyan po, magtrabaho. Whatever is right, I will give you. Tapos na, uwi na. Tawagin na yung mga huli hanggang sa una. Bigyan ng bayan. Binigay. 1 denaryo. Wow! Anong nangyari? Diba, tuntua ka? Whatever is right, I will give you. Right naman talaga yung 1 day, 1 denaryo. Right naman talaga yun. Amen po ba? Pero dito, right din ba yun mga kapatid? Right din ba? Na binigyan sila yung 1 denaryo? Right yun kasi 1 denaryo. I will give you. Right pa rin yun. Usapan nun eh. Amen. That is the law. Yun nga yung law eh. Obligado ka. Ino-obliga mo lagi ang Panginoon. Ino-obliga mo kasi nagtrabaho ako eh. Lord, naghirap ako dito. Nagtrabaho ako dito. Walang barter mga kapatid. Sila may barter. Magtatrabaho ko dyan, pero bigyan mo ako. Pero yung nagtiwala mga kapatid, na sabi nila, whatever is right, I will give you. Walang barter, walang bibigyan kita ng ganito. O sige, pag ginawa mo to, ito bibigyan sa'yo. Hindi, basta, sige, trabaho. Amen. Whatever is right, I will give you. Ano ibig sabihin dito mga kapatid? Yung nangangahawakan sa kautusan, talagang, kumbaga, legalistic eh. Pero yung mga nagtiwala, ano yung nagtiwala doon mga kapatid? Yung inalaw nila, nahayaan nila kung ano ang puso, kung ano ang nasa loob ng Panginoon. Yun. Lord, kung ano ang maganda sa loob mo, yun ang ibigay mo sa akin. And God knows the best for you. Amen. Pero yung gagawin ko to, pero obligado ka, bigyan mo. Nandiyan po ba tayo? Kaya sabi ng Panginoon, many will be first. Many are first last and last first. Makikita natin doon sino ang natuwa doon. Kahit yung third hour, tuwa yun. Bakit? Ilang oras na sila trabaho. Ang talagang nahirapan ang kalooban nila, yung ano? Yung may agreement kasi eh. Na ibig sabihin, hindi ka talaga magtatrabaho kung walang agreement. Kung hindi sa'yo sasabihin na, trabaho nga dito, bayaran kita. Magkano? Bayaran din mo nga. Demons. O sige. Pero sabi, sige, sige mo lang. Sige, bahala na. Basta, bahala na kasi. Tapos ginagawa mo yun, ang talagang buo. Ano po? Alam niyo po ba si Peter nag-bargain? Ganon. Kaya na many first last kasi yung mga nagbabargain, yan ang maguhuli na nauuna. Nauuna yung mga rin. Ano sabi ni Peter? Lord, kami po, iniwan ko yung asawa ko, yung ganyan ko. Ano naman ang para sa amin? O, di ba si Peter?
Nandiyan po tayo. Kaya sinagot ng Panginoon, walang hindi tatanggapin. Ang sino man mag-iwan ng ganito, ganyan, ganyan, walang hindi tatanggap. Lahat kayo tatanggap. Isang ibayo at buhay na walang hanggan. Pero may mauna at may paano ka sumusunod sa Panginoon? Obligado ba? Obligado ba? Kailangan sa atin mag-service eh. Kailangan umattend eh. Kailangan gawin ko ito pagpalain ako ng Panginoon. Tapos pag hindi pinagpala, sabi ng pastor, pagpapalain, hindi naman. Ano ka? Di ba ikaw yung huli? Ikaw yung una lang mahuhuli. Pero yung walang agreement, hinayaan lang nila ang Panginoon. Tatawag ako. No matter, no condition. I just give you the right. What is right, I will give you. Amen. Kaya sabi ng Panginoon, many, many are chosen, but few. Yeah, many are called, but few are chosen. Ano naman yun? Many are called. Why? Lahat tinawag sa vineyard eh. Many called. Come on, many yun eh. Simula na sa isang alas 11. 6 hour to the 11th hour, 11th generation na eh. Lahat yan pinapasok sa vineyard ng Panginoon. Pero many called. Sino yung called? Ito yung mga tao. Lord, bigyan mo ako nito. Agagawin ko to, pero kailangan bigyan mo ko nito. Gagawin ko susunod ko nito. Kailangan bigyan mo. Kailangan may kapalit doon. Kailangan. Amen? Ako na diba? Tinawag lahat yun. Pero ang pinili ng Panginoon, yun. Nagtiwala lang sa Panginoon. Hinayaan na lang nila yung puso ng Panginoon na kumino sa buhay nila. Magtiwala doon sa salita ng Panginoon. Whatever right, I will give you. Kaya, kung tawagin sila ng Panginoon, hindi sila umasa kung magano. Naman niyo po? Okay, ano ba ang Panginoon? Ang Diyos gusto niya ng grace eh. Gusto niya tutuwa ang tao. Sabi nga, of His fullness. We have all received all His fullness. We have all received fullness. Fullness of His grace, fullness of His love, fullness of His compassion, His provision, fullness. We have all received grace upon grace, grace upon grace. Tuloy-tuloy tayo tumatanggap. Hindi ka magkikwenta. Amen. Kaya maraming tinawag. Pag sinabi, you are chosen, ito po yung totoo na nagtiwala lang sa Panginoon. Ano bigay mo doon? Ikaw ang bahala. Why? Kasi ang Panginoon nakatingin ko sa puso. Amen. You can do right thing, but in the heart, there is evil. The intention is evil. You can do outside good, but in the inside, there is evil. God looks down. Ngiti ng Diyos sa puso. Kaya it is about heart transformation, not about knowledge. Bible knowledge. Alam ko yan. Alam ko na yan. Kabisado ko yan. Perfect ko yan. Many are called. Few. Chosen. And everybody say amen? Palakpakan po natin ating Panginoon. Glory to Jesus. Glory to God. Itong parable na to, kaya ng parable ng Panginoon. Sa lahat na parable ng Panginoon, pansinin niyo mga kapatid, ginag-glorify ng Panginoon lagi yung the lost. Lost. Ano yung lost? Lost sheep, lost coin, lost son. Diba? Ginag-glorify doon yung lost. And the last day generation. Glorify. And the least. Naalala ko yung doon sa lost son. Anong sinabi, di ba? Alam nyo hayo yung son. Anong sinabi ng panganay doon sa tatay niya? Yung lost son, di ba? Nagsaya yung tatay dahil bumalik yung bunso. Di ba? Yung prodigal son, di ba? Tama? Lost son yun eh. Amen? Ano sabi ng panganay? Na, ano siya? Ayaw na pumasok eh.
Sabi niya, bakit ayaw pumasok sa bahay? Kasi nakita niya, nagsasayaw yung yung tatay niya. Sabi niya, bukas yung tatay. Sabi niya, bakit hindi ka pumasok ka dito? Bakit naman kasi sabi niya, ako, ang tagal niyo akong kasama, ama. Wala akong sinuway sa inyo. Sinunod ko lahat ng utos niyo. Pero, minsan, hindi mo ako binigyan. Ako nyo, ganyan ang mga nasa ilalim ng kautusan. Yung ginagawa nila, akala nila mga kapatid, nire-require sila ng Panginoon na gawin to para pagpalain sila. Nakaya po ba? Hindi. Hindi ito nire-require ng Panginoon, mga kapatid. Ito, ang ginagawa natin is a response doon sa pag-ibig na binibigay na sa atin. Nag-response lang tayo, yun ang nararamdaman mo kasi alam mo, mahal ka ng Panginoon. Alam mo gaano ka kamahal ng Diyos. Alam mo kung gaano ka niya iniligtas. Alam mo kung gaano ka niya iniingatan, pinagpapala, pinuprovide ang lahat ng pangailangan mo sa lahat ng mga problema mo. Siya nagbibigay ng wisdom sa iyo. Alam mo yun, siya ang may gawa nun sa iyo. Amen po ba, mga kapatid? Amen. Kaya, ibig sabihin, hindi tayo obligado. Kaya lagi tayong masaya pagka tayo nagkakatipon-tipon. Alam mo tayo? For Christ's sake, sabi niya, I rather take pleasure in persecution, in reproach, in infirmities, in need, bakit nandun yung need? Yung pangailangan mo, kung lang kayo, mga kapatid, take pleasure in that. For Christ's sake, Lord, nararanasan ko to. Dahil sa'yo. I take pleasure. Why? For when I am weak, then I am strong. Lord, I rather boast. Sabi niya, most gladly, I rather boast my infirmities that the power of Christ may rest upon me. Kasi, yun nga, sabi niya, my strength is made perfect in weakness. Grace will flow whenever you boast your weakness to God. Hindi tayo nagmamalaki, hindi tayo nagyayabang, mga kapatid. It's all about Jesus. It is all about God. Trust in the Lord. Tiwala natin sa Panginoon. Ano man nangyari sa buhay natin, mga kapatid, do it for Christ's sake and for the gospel of Jesus. Tayo natin ngayon, mga kapatid. Hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, salamat po sa oras nito. Samahan po kami sa aming communion. Bless po ang tinapay at ang sawa. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen. Ang ito po natin, ang tinapay at ang sawa. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Tanggapin po natin ang mga sa oras na ito, mga kapatid, isipin po natin ang pag-ibig nito sa atin. Hallelujah. And give thanks to Him. Salamatan natin siya. Lord, salamat po. Because I was lost and now I'm found. I am the least, Lord. But now, because of you, Lord, I'm no longer the least. I'm the last, Lord. And now, I am now to be first. Hallelujah. God, even Jesus Christ glorifies this day, the least, the last, and the lost. Hallelujah. Praise God. Purihin ka, Panginoon. Glory. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Taas mo natin ang tinapay. Praise God. Lord, thank you. Hallelujah. This blood represents your body that is being scorched, that by your steps will heal. Thank you, Lord.
Because by your stripes, every organ, every cell, every faculty in our brain is now restored by your stripes at the cross. Your body is beaten because divine health is our portion. As we partake this bread, Lord, we receive your life, we receive your health. Thank you, Jesus, because as you are seated in the right hand of the Father, healthy, strong, young, so are we in this world. Healthy, strong, young, seated at the right hand of the Father in Christ Jesus. Thank you, Lord. We are trusting you. We are believing, Lord, that we are receiving right now our divine health as we partake this bread. In Jesus' name, sabi-sabi po natin kainin po. Hallelujah. Now this cup. Thank you, Lord, for the blood that was shed on the cross. Thank you, Lord, for the blood that washes me, cleanses me, and white and rich. Thank you, Lord, for your blood that remitted all my sins, past, present, and future. Thank you, Lord, for your blood is better, is greater than the blood of Abel. Thank you, Lord, for your blood. Because the righteousness of God in Christ. Because of your blood shed on the cross, we are in the righteousness of God in Christ. We are completely healed, highly favored, deeply loved, greatly blessed, now and forever. In Jesus' name, amen.